reaches to the heavens. Your faithfulness reaches to the skies. Your love, oh Lord, reaches to the heavens. Your faithfulness reaches to the skies. Unfailing love, stronger than mountains, deeper than oceans, reaches to me. Good morning po sa bawat isa. Masyado yatang malakas. Good morning. So, dala po ba natin ang ating po mga Bible? Sige, kung dala po natin ang ating po mga Bible. Alam niyo po, ang isa sa mga naisin natin na maging kultura ng iglesyang ito ay ang pagdadala ng Bible every Sunday. Kasi wala naman pong holy cellphone, di ba ba? Meron lang tayo holy Bible. So, itaas po natin ang ating po mga Biblia. Sige po, huwag po tayo mahiya. Ito po yung salita ng Diyos. Ito po ay, we are very proud of it. Patong po natin sa ating po mga ulo. Tayo po yung manalangin. Lord, samahan mo po kami sa pag-aaral po namin, Lord, ng iyong salita. Gabayan, patnubayan, hiwalay sa inyo, wala po kami magagawa. Hiningi po namin ang gabay at patnubay po ng banal mong Espiritu, Panginoon. Turuan mo po kami, Lord, ng iyong pong salita na nagbabago ng puso at isipan, Panginoon. In Jesus' name, Lord, we pray. Amen. 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 Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Sige, dito po tayo sa 1 Thessalonians chapter 2, verse 1 and 2. Sige, sabay-sabay po nating basahin. Sabi po rito sa Word of God is, you know, brothers and sisters, that our visit to you was not without results. We had previously suffered and been treated outrageously in Philippi. As you know, but with the help of our God, we dare to tell you His gospel in the face of strong opposition. So, ang title po ng message po natin is Expect. So, ano po ba yung mga ina-expect po natin? Iba ba? Yan po yung ating po ano. Ang background po ng pag-aaral po natin ng Word of God ay matatakpuan po natin sa Acts chapter 16 and 17. Sa Acts chapter 16, mababasa po natin doon that Paul and Silas was called by God to go to Philippi to preach the gospel. At alam po natin, pagkat binasa po natin yung background, makikita po natin doon that Paul and Silas were persecuted in Philippi. They were humiliated. They were put in prison. Why? Because of their faith. Because of sa pagpapahayag po nila ng salita po ng Diyos. So after po ng Philippi, pagka binasa po natin sa Acts chapter 17, nagpunta po sila in Thessalonica. By the way, yung Philippi at Thessalonica, ito po ay nasa part po ng Greece, doon po sa Macedonia. At pagpunta po ni Paul at ni Silas sa Thessalonica, dala-dala po nila yung same passion, yung same spirit, yung same desire to preach the gospel. They were not afraid. Alam natin yung sinapit po nila sa Philippi. Di ba? Matindi yung persecution na sinapit po nila. Ngayon, nung pumunta sila sa Thessalonica, hindi po sila natakot.
Dala-dala po nila yung same passion, same spirit, and same desire to preach the gospel of the Lord Jesus Christ. Why? Bakit po kaya ganun yung kanilang zealousness? Because naranasan po nila, di po, they experience it, the power of the gospel in their life. Nakita po nila ito. At gusto rin po nilang itong maranasan ng ibang tao. Alam po ni Paul at ni Silas na sa pamamagitan lamang po ng gospel, na ang isang tao ay pwede pong magkaroon ng kaligtasan. Na sa pamamagitan po ng gospel na ang tao po ay magkaroon po ng pag-asa sa buhay. Sa pamamagitan ng gospel ay pwede pong babago ang buhay ng isang tao. Kaya hindi po sila natatakot. Kaya nga sabi rito sa ating next slide is sa Romans chapter 10 verse 14, paano naman sila tatawag sa Kanya kung hindi sila sumasampalataya? Paano sila sasampalataya kung wala silang napakinggan tungkol sa Kanya? Paano naman sila makakapakinig kung walang mangangaral sa kanila? So, kailangan merong pong mangaral. Kailangan merong pong magpahayag. Kailangan po meron pong mag-share ng gospel para ang tao ay makapakinig. Kasi unless na ang tao po ay makapakinig ng gospel, hindi po niya malalaman yung katotohanan. Hindi siya magkakaroon ng pananampalataya. So alam po ni Pablo at ni Silas yung kahalagahan ng pangangaral, pag-share, para ang tao makarinig at sino man po na makakarinig at sasampalataya. Kasi hindi naman po lahat na makikinig ay sasampalataya. Kung sino po yung sasampalataya, ang sabi nga po doon ay magkakaroon ng kaligtasan. Sabi nga rin po rito sa Romans chapter 10 verse 17, kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig at ang pakikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Kristo. Di ba malinaw? Bakit po ba nagkakaroon ng pananampalataya ang isang tao? Siya ay nakinig. Yung napakinggan niya, pinanampalatayaan niya. So nag-umpisa yan sa pakikinig at yung pakikinig naman ay bunga ng pangangaral kay Kristo. Ngayon, sa kanila pong pagpapahayag ng gospel, nakaranas po sila ng matinding persecution. At yun po yung pag-aaralan po natin today. Ang ating our interrogative statement is, sa next slide natin, how to stand firm in our faith in the midst of trials and persecution. Paano po ba tayo tatayo? Paano po ba tayo mananatili sa pananampalataya sa gitna ng mga trials, persecution, mga problema na dumarating sa buhay ng isang mananampalataya? Kasi alam natin, kung titignan natin yung background po nito sa Thessalonica, nag-aalala din si Pablo. Kaya pinadala po niya si Timothy. Kasi po baka yung mga taga-Thessalonians, because of the persecution or because of the, sabi nga po doon, mga trials na kanila pong nararanasan, ay sila po ay lumayo sa pananampalataya. So how to stand firm in our faith in the midst of trials and persecution? Number one is, sabihin nga po natin, expect trials and persecution. Number two, expect the help of God. And number three, God expect us to please Him. So, yan po yung pag-aaralan po natin. So, punta tayo sa number 1. So, sabi rito sa 1 Thessalonians chapter 2:2, we had previously suffered and been treated outrageously in Philippi. Sabi rito, treated outrageously. Hindi lang basta sinabing we have been treated bad, kasi ang ginamit po rito, outrageously in Philippi. So matindi po yung naranasan po nila sa
Philippi. Ano po ba yung naranasan po nila? Tingnan po natin sa next verse. Sa Gawa, ang background po kasi nito nando sa Gawa, chapter 16, verse 22 to 24. Sabi po rito, ito po yung naranasan po nila sa Philippi, verse 22, nakisali ang mga tao sa pananakit sa kanila. So, bugbog sarado po sila ng mga tao. At pinahubaran sila ng mga pinuno at ipinahagupit. They were stripped. They were humiliated. Siguro natira na lamang sa kanila mga baka underwear. At sila ay ipinahugupit. Verse 23, pagkatapos ang pasinang paulit-ulit. So grabe, di po ba? Sila ipinabilanggo at pinabantayang mabuti. Pinasok sila ng bantay sa kaloob-looban ng bilangguan at inilagay ang kanilang mga paa sa pagitan ng dalawang mabibigat na kahoy. So kung titignan po natin, they were treated outrageously talaga sa Philippi. They were treated as hardcore criminals. Di po ba? Pero makikita po natin na si Paul at si Silas, they were just obeying the vision from the Lord. Kasi nga po, nagkaroon sila ng vision na sabi po ng Panginoon sa kanila, you have to go to Macedonia and preach the gospel. So ito po yung ginawa po nila. Sabi nga po dyan sa next slide, sa Gawa 16:9 to 10, sabi niyan, ito yung naging vision nila. Kinagabihan nagkaroon si Pablo ng isang pangitain. Isang lalaking taga Macedonia ang nakatayo at nakikiusap sa kanya. Pumarito kayo sa Macedonia at tulungan ninyo kami. Pagkatapos ng pangitain ito, gumayak agad kami sapagkat natiyak namin kami tinatawag ng Diyos upang ipangaral sa Macedonia ang magandang balita. So they had a vision nang nanggaling po sa Panginoon. At ang vision nga po ay tinatawag sila ng Diyos upang ipangaral sa Macedonia ang magandang balita. At ito naman po yung kanilang ginawa. Sila ay sumunod sa Diyos, pero makita natin na sa kabila ng kanila pong pagsunod sa Panginoon, they suffered so much for the gospel. Pero makikita nga natin dito na hindi po sila nagreklamo sa hindi po sila nagreklamo sa Panginoon. Hindi po sila nagtanong, Lord, bakit ganito? Sumunod lang naman kami sa iyo. Bakit kami ay nagsasuffer ng ganito? Lord, naglilingkod lang naman po kami sa inyo. Pero bakit po namin dinadana sa mga bagay nito? So wala po tayong mababasang ganon sa Bible. Kundi ano po yung kanila pong ginawa. Sabi nga dito, sa next line po natin, Acts chapter 16 verse 25, about midnight, Paul and Silas were praying and singing hymns to God, and the other prisoners were listening to them. So ano po yung ginawa po nila? They were praying and singing. Sila ay nanalangin at sila ay nagpuri sa Panginoon. So ito po yung magandang katangian. Di ba, pagka tayo po ay dumaranas ng mga matitinding mga pagsubok sa buhay, trials and problems, ang dapat nating maging tugon ay huwag tayo magreklamo sa Panginoon, kundi tayo ay manalangin, magsamba at magpuri sa Panginoon. Sabi nga po, let us offer to God a sacrifice of praise. Hallelujah. Di ba ba? Kaya ano man po yung nararanasan natin kung ano man, di ba? Hindi po natin alam ang mga sitwasyon natin. Ito yung maging tugon natin, panalangin, pagsamba at pagpupuri sa ating Panginoong Diyos. Kaya nga maganda yung ginawa natin kanina, tayo ay nagsamba at nagpuri sa ating Panginoon. Alam nyo, bakit po kaya, dito po sa next line po natin, sa next slide. Why Paul and Silas stand firm in their faith in the midst of trials, trouble, and persecution? Because they expect it. Alam po nila. Sabi nga alam po nila na mayroong darating
Alam niyo po, merong isang ilustrasyon, merong isang family man, merong isang tatay na meron siyang sakit karamdaman, malubha. Tinaningan na lang siya ng doktor ng 3 to 6 months. Pero inilihim niya ito sa kanyang mga mahal sa buhay. Sa pag-aakala niya na para hindi na magdamdam or hindi mag-alala masyado yung kanyang mga mahal sa buhay, ay inilihim niya ito. So dumating po yung takdang panahon na siya ay namatay. So matindi yung naging pagdadalamhati ng kanyang mga kamag-anak because they are not expecting it. Nabigla sila. At hindi sila nakapag-prepare o hindi sila nakapaghanda sa ganong event. The same thing with it. Kung alam natin yung mga sitwasyon, di ba? Pagka dumating yun, hindi na tayo magtataka. Because, sabi nga, we will, as a disciples, we expect na meron pong darating na mga trials and persecution na hindi na tayo mabibigla sapat alam natin, part iyan ng buhay natin. Sabi nga dito sa next line is John chapter 16 verse 33. I have told you these things so that in me you may have peace. In this world you will have trouble. Di ba napakalinaw? In this world you will have trouble. But take heart, I have overcome the world. Habang tayo po ay naandito sa mundong to, expect na meron pong trials, problem, persecution na darating sa ating mga buhay. But the good news is, hindi po tayo permanently naandito sa mundong ito. Yun po yung magandang balita. Kasi sabi po dito, in this world, sa mundong ito, sa lupang ito, meron po mga troubles. Pero hindi naman po permanently naandito tayo eh. Di po ba? Kaya sabihin mo sa katabi mo, huwag ka mag-alala. Hindi ka taga-mundo. Ikaw ay taga-langit. At pagka tayo po'y nasa heaven na, sabi po doon, wala na pong trials, persecution, and problems. Pero expect mo, di ba? Huwag na tayo magtaka na darating at darating po yung mga bagay na iyan. Sabi nga sa next line, Acts chapter 20, verse 22 to 23. And now, compelled by the Spirit, I am going to Jerusalem. Sabi po dito ni Paul, not knowing what will happen to me there. I only know that in every city, the Holy Spirit warns me that prison and hardship are facing me. So, sabi nga po ni Apostol Pablo, the Holy Spirit revealed it to me. Sabi po niya, na ang naghihintay sa kanya sa bawat bayan na pupuntahan niya ay prison and hardship. So, ine-expect na po niya na darating po yun. So, hindi po siya napipigilan, di ba? Pumunta sa mga bayan-bayan. Expected na po niya yon na darating. And dito po sa next slide po natin, sa 1 Peter chapter 4 verse 12, mga minamahal, huwag na kayong magtaka. Di ba? Sa mamamagat na pagsubok na inyong dinaranas na para bang ito'y di pangkaraniwan, sa halip magalak kayo sa inyong pakikibahagi sa mga paghihirap ni Kristo upang maging lubos ang inyong kagalakan kapag nahayag na ang kanyang kaluwalhatian. So sabi po ni Pedro, mga minamahal, huwag na tayong magtaka. So kung may pagsubok tayo, may problema tayo, may trials tayo, huwag na tayo magtaka. Expect natin na darating yung mga bagay po na yan. Sabi nga rito, huwag kayong magtaka sa mabibigat. Ano ba yung mabibigat na pagsubok? Di ba? Na nararanasan natin. Of course, meron diyang slightly, meron diyang medium, meron diyang large na mga pagsubok. Pero sabi nga rito, pagka binabasa po natin ang Bible laging magalak kayo pagka kayo ay may mga pagsubok na nararanasan sa buhay. Sabi niya ito, nakikibahagi tayo sa paghihirap ni Kristo. So, ibig sabihin,
ito po yung naranasan ng mga disciples, ng mga men and women of God in the Bible, mararanasan din po natin ito sa iba't ibang mga sitwasyon lang. Sa tingin po ba natin sila lamang? Hindi po. Pagka tayo po ay alagad ni Kristo, tayo po yung mga disciples, yung naranasan po nila, mararanasan din po natin iba't ibang mga sitwasyon lamang. Kung nakaranas po sila ng mga pagsubok noon at ini-encourage nga po tayo ngayon ng mga salita ng Diyos. Kasi yung pong mga sinusulat po nila, naranasan po nila ito eh. Hindi po yan nilikhang isip. Ito po yung naranasan po nila, isinulat po nila sa gabay at patnubay po ng banal na Espiritu. At sa atin naman po na bumabasa ng salita ng Diyos, it will encourage us. Di po ba? Na parang sabi po rito, huwag na tayo magtaka. So baka yung iba, di ba, pag kami mga pagsubok, Lord, bakit ba dumadanas ako ng ganito? Di ba? Hindi ko deserve ito, Panginoon. No. So, sabi nga po, we expect na darating po yung mga bagay na ito. Sa next slide po natin, there are several reasons why we suffer trials, troubles, and persecution. So, tingnan po natin, ano po ba yung nararanasan po natin dito? Number one, ito po yung sa aking pananaw na nabasa ko po sa Bible, ay ito po yung 4, pero pwede pong mahigit pa tong 4. So, sabi rito, because we are simply believers of the Lord Jesus Christ. We are persecuted because we are simply believers of the Lord Jesus Christ. Alam nyo, in our country, medyo okay pa po dito eh. Di ba? Pero in other countries, like halimbawa sa Afghanistan or sa Syria or in other parts of the world, Christians are persecuted. They are humiliated. Our worship centers are burned. They are put to death. They are put in prison. If they do not, sabi nga, deny the Lord Jesus Christ, they will put to death. So, nangyayari po yan sa other parts of the world. They are persecuted because they are simply believers of the Lord Jesus Christ. At hindi rin naman po tayo magtaka kasi yan nangyari na rin po yan sa Bible during the Roman Empire. Kung saan ang mga believers, they are persecuted. Di po ba? Lalo na po doon po sa pagkabinasa po natin yung history na sila po'y sinusunog, sila po'y pinapakain sa mga leon. Number 2, because we share the gospel. So we will be persecuted because we share the gospel. Tulad po ng naranasan po ni Apostol Pablo sa binasa po natin kanina, di ba? Sabi niya, he experienced strong opposition because he shared the gospel of the Lord Jesus Christ. So we expect that if we share the gospel, ay sometimes, hindi naman lagi, pero makikita natin sa Bible that because they shared the gospel, they were persecuted. And in other parts of the world, it is happening. Sa ating bansa, siguro makaka-experience po tayo ng persecution sa iba't ibang mga kaparaanan lamang. Number 3, because God wants to lift or strengthen our faith. Gustong itaas ng Diyos ang ating pananampalataya. So kung tayo'y nakakaranas ng mga pagsubok, ayaw ng Diyos na yung level lang tayo. Gusto niya level up tayo sa ating pananampalataya. Gusto ni Lord ay lumago tayo sa ating pananampalataya. Pagka naandito tayo sa number 3, ang sinasabi nga ng Bible is magalak tayo. Mag-rejoice tayo. Sapagkat itinataas ni Lord ang level ng ating pananampalataya. Basahin po natin sa James chapter 1. Wala po yan dyan. James chapter 1, verse 2 to 4. Santiago sa Tagalog. Bulat-latin po natin ang ating mga Bibles. Sabi po rito sa James
chapter 1, verse 2 to 4. Sabi po rito, nandiyan na po ba tayo? Sabi po rito, consider it pure joy, my brothers. Pagka sinabi po sa Bible, pagka nabasa po natin yung my brothers, dala na po rito yung sisters. Kasi po, ang kultura po ng mga Hudyo ay yung pong mas mataas po yung mga kalalakihan. Kaya pagka sinabi po na man, kasama na po yung women doon. Consider it joy, my brothers, whether you face trials of many kinds, because you know that the testing, di ba? Because you know that the testing of your faith develop perseverance. Perseverance must finish its work so that you may be mature and complete, not lacking anything. So talagang yun po yung purpose nito, for us to become mature Christians. Kaya nga po, titingnan po natin si Apostol Pablo, bakit po ba ganun katindi yung pananampalataya po niya? Pero pagka binasa po natin yung Bible, grabe po yung mga dinaanan po nilang mga persecution sa buhay. At makikita naman po natin doon sa point number 2 natin na naandun po lagi yung tulong ng Diyos. Sila Pedro and all the disciples, tingnan po natin, di ba? Grabe yung dinadaanan po nila mga persecution during that time. At hindi po nagbabago ang sistema po ng Panginoon. Kakita po natin na ganun pa rin po. Through trials, persecution, problems, doon po tayo hinuhubog ng Panginoon. Makikita po natin bakit nadidevelop po ba yung ating mga karakter, di po ba? Tinatabas po tayo ng Panginoon. Pinuprunes tayo ng Panginoon. Inaalis niya po yung mga karakter po natin na pinupurify po tayo ng Panginoon. Pinalalago ni Lord yung ating pananalig at pananampalataya. So basahin na lang natin yung Romans chapter 5 verse 3 and 5. So number 4, we suffer trials, trouble, and persecution because of our wrongdoings. Ayaw ni Lord na magpatuloy tayo doon sa ating mga ginagawa. Halimbawa, tayo ay sumuway sa kanyang kalooban o tayo ay merong, sabi nga, pagsaway nga po doon. So, ang gusto ng Panginoon is God want us to repent and change our course. Gusto ng Panginoon, huwag tayo magpatuloy. So, ano ang gusto niya? Tayo ay magsisi. Mag-turn around tayo. Ayaw ni Lord na magpatuloy tayo. Kasi kung magpapatuloy tayo, kung bababasa po natin yung ating daily devotion, di ba, sa Isaiah, sa Jeremiah, they are the prophets of God. Winawarningan lagi nila yung bansang Israel. You are out of the will of God. Change course, repent. Unless, kung kayo magpapatuloy sa inyong gawain na yan, you will suffer consequences. And that is the love of God. Kasi po, ayaw ng Diyos na tayo ay magpatuloy doon sa ganong gawain. So, ito po yung 4 na pinanggagalingan why we suffer trials, troubles, and persecution. Iba't iba po ito. Hindi ko alam kung nasaan po tayo dito. Kung meron man tayong trials, problem, persecution, ano yung mga dahilan bakit tayo dumadanas ng mga bagay na ito. Isa lamang po yung tiyak na pagka tayo ay dumaranas ng mga bagay na ito, makakaranas po tayo ng tulong galing sa Diyos. Yun po yung number 2 natin. Sige, sabi rito, expect the help of God. 1 Thessalonians chapter 2:2. We had previously suffered and been treated outrageously in Philippi. Yun po yung first point natin, di ba? As you know, but with the help of God, sabi nga rito, but with the help of God, we dare to tell you His gospel in the face of strong opposition. Nakita po natin dito, sabi nga dito, Paul face strong opposition. Alam niyo, pagka merong gustong ipagawa ang Diyos sa atin, God want to use us
meron pong yung enemy lagi pong naandyan eh. Hindi po siya papanoorin lang tayo na mauupo lang yung enemy. Alam na po natin kung sino yung enemy, di po ba? So hindi po, ano po ang gagawin po ng kaaway? Bibigyan po tayo ng mga obstacles, di po ba? Bibigyan po niya tayo ng mga hindrances, bibigyan po niya tayo ng mga barriers. Hindi discourage po niya tayo. Yan po yung gagawin po ng kaaway para hindi po tayo magpatuloy. I-discourage po niya tayo. Kasi ayaw po ng kaaway na tayo po ay magamit ng Panginoon. Bibigyan mo niya tayo ng takot, pangamba, di po ba? So, yan po yung gagawin po ng kaaway. Pero expect mo rin na naandyan ang Diyos para tulungan tayo. Kaya nga, naandyan sabi rito, but with the help of God, we dare. Hindi po naging daring si Apostol Pablo in sharing the gospel because of his own strength. Sabi niya rito, dahil sa tulong ng Diyos. Kaya ako nagawa ang mga bagay na ito. Kaya nga po, importante, when we say dare, this is boldness in sharing the gospel. Kaya nga po, we have to pray for boldness. Alam niyo po yung boldness is not the absence of fear. Kasi nga po, pagka wala na po, naandun po lagi kasi yung takot eh. Di ba ba? Kasi pagka wala ka ng takot, hindi mo na kailangan ng boldness, di ba? Kaya ka nagpe-pray ka ng boldness kasi naandun yung takot. And it's normal for us to feel it. Kaya nagpe-pray ka na magkaroon ka ng boldness. At pagka meron kang boldness, ibig sabihin, kahit na po may takot, nagagawa mo yung mga bagay na gustong ipagawa sa iyo ng Panginoon. Kaya nga po rito makita po natin, tingnan lang po natin yung ilang sitwasyon na kung saan makita po natin yung tulong ng Diyos. Dito po natin sa next line, sabi rito, ituloy po natin yung kwento kala Pablo at Silas. Acts chapter 16 verse 26 to 35, sabi rito, suddenly there was such a violent earthquake that the foundation of the prison were shaken. Di ba, nagpuri sila sa Panginoon. Sila ay nanalangin sila sa Panginoon. Ito yung tugon nila sa mga trials and persecution. At makita po natin dito kung paano kumilos ang Panginoon, kung paano po sila tinulungan ng Panginoon. Hindi po sila pinabayaan ng Panginoon. Kaya, totoo po yung salita po ng Diyos that God will not leave us, God will not forsake us. Na tayo po ay lagi pong sasamahan ng Panginoon anuman po yung mga sitwasyon natin sa buhay. Ang kailangan lamang po is yung correct response po natin sa Panginoon sa mga sitwasyon na atin pong nararanasan sa buhay. Anuman yung mga sitwasyong ito. At dito nga po makita natin, lumindol na malakas. Ano ang nangyari? At once, all the prison doors flew open and everyone's chains came loose. Ipinakita ng Panginoon yung presence niya. Ipinadama niya yung presence niya. Ipinakita ng Panginoon kay Pablo at kay Silas na naandun siya sa gitna ng mga persecution na kanilang nararanasan. Because they are obeying. Kaya naman sila naandun, di ba? They are obeying the vision from the Lord. And what happened? Alam natin kung itutuloy natin yung kwento, yung jailer nakakilala siya. Kaya nga, very popular yung yung Acts chapter 16 verse yung believe in the Lord Jesus Christ and you will be saved, you and your household. Yun yung jailer na yon na kumilala sa Panginoon. At dito nga po sa verse 35, when it was daylight, the magistrate sent their officers to the jailer with the order, release those men. Grabe po agad ang pagkilos ng Panginoon, di po ba?
Sabi po ng release those men. The jailer told Paul, the magistrate had ordered that you and Silas be released. Now you can leave, go in peace. Nandun po lagi talaga yung tulong ng Panginoon. Kaya naman yung sitwasyon natin, makakaasa tayo ng help o ng tulong ng Panginoon. Kaya, samba lang tayo pagka may mga sitwasyon. Magpuri lang tayo sa Panginoon, manalangin lamang tayo sa Panginoon. Yun po yung dapat nating maging tugon sa mga sitwasyon natin sa buhay. Meron pa pong isang pangyayari sa Bible. Dito naman sa Acts chapter 4. Sabi rito, si Peter naman at saka si Juan. Ganun din. Sila'y nakulong. Nagpapahayag sila ng salita ng Diyos. Sila'y nakulong because of their faith. At ano po sabi rito? Sila ay pinagbantaan. Verse 21, matapos silang pagbantaan. Ang nagbanta po sa kanila ay hindi po mga ordinaryong tao. Kasi pagka may nagbanta sa iyo na isang tao, parang hindi mo papansinin di ba? Eh pagka nagbanta sa iyo is may authority. May katungkulan, mataas ang katungkulan. It is something, di po ba? Kasi meron silang kapangyarihan na ipatupad yung kanilang mga banta. Kaya nga dito, sabi rito, at ang nagbanta po sa kanila dito ay mga pariseyo. Kasama na po yung mga kakutsaba po nila na mga sa Roman Empire. So matapos silang pagbataan, verse 21. Verse 23, talo na po tayo. Nang palalayain na sila Pedro at Juan, pumunta sila sa mga kasamahan nila. By the way, ang pagbabanta po sa kanila is tigilan na nila yung ginagawa nila. Sabi nila, wag na kayo magpahayag ng salita ng Diyos. Tigilan nyo na yan, mapapahamak lang kayo. Pagka kayo hindi tumigil, mabibilanggo kayo, mamamatay kayo. Yun po yung banta sa kanila Kaya nga dito, sabi rito, nang palayain na sina Pedro at Juan, pumunta sila sa mga kasamahan nila at ibinalita ang sinabi ng mga punong pari at ng mga pinuno ng bayan. Ito po yung nagbanta sa kanila. Nang marinig ito ng mga mananampalataya, sama-sama silang nanalangin sa Diyos. Hallelujah! Sama-sama. Alam niyo, yung individual prayer is powerful, but a corporate prayer is more powerful. Amen? Kaya yung ginagawa po natin every Wednesday na tayo po yung nagpe-pray online, it is something. Huwag po natin anihin na ito po ay baliwala. Hindi po. It is a sama-sama na pananalangin. We are interceding. Diba? Mahalaga po yung atin pong mga ginagawa. Sila po dito ay sama-sama silang nanalangin. Ano po yung naging tugon nila sa persecution? Prayer. Again, prayer. Prayer and worship. Yun po yung naging tugon nila sa Panginoon. They are just trusting the Lord. Nagtitiwala lamang po sila sa Panginoon. So sama-sama silang nanalangin sa Diyos, Panginoon. Kayo po ang lumikha ng langit at ng lupa, ng dagat, at ng lahat ng nasa mga ito. Sa next line po natin. At ngayon, Panginoon, tingnan nyo, pinagbabantaan nila kami. They are just pouring their, their heart to God. Bigyan niyo ng katapangan ang inyong mga alipin upang ipangaral ang iyong salita. Humingi sila ng boldness galing sa Panginoon. At pagkatapos nilang manalangin na yanig ang bahay na kanilang pinagtitipunan. Talagang grabe, di po ba? They feel the presence and the strong presence of the Lord. Meron pong mga ganyang nagpapatotoo. Na ang pakiramdam po nila na nagpe-pray sila na yung kapaligiran nila ay yumayanig. Kasi ang lahat ay nagsisigawan. Ang lahat ay nagpupuri sa Panginoon.
Pakiramdam nila na yung kapaligiran ay yumayanig sa presensya ng Panginoon. So, gabi po yung manifestation of the presence of the Holy Spirit. Pagkatapos nilang manalangin na yanig ang bahay na kanilang pinagtitipunan, silang lahat ay napuspos ng banal na Espiritu at buong tapang na nangaral ng salita ng Diyos. Sabi nga doon, di po ba, yung boldness po, sabi nga, nag-pray po sila ng boldness for them to share the gospel, to preach the gospel, pero nandun po yung di ba? Nandun po yung takot at pangamba, pero na-overcome nila because of the boldness that comes from God. Kaya ano po sa atin dito, all we have to do is to pray for boldness in sharing the gospel. Ngayon, what prevent us from sharing the gospel? Di ba? Yun po yung tanong. What prevent us from sharing the gospel? Maybe tayo po ay natatakot to be rejected. Maybe natatakot po tayo to be insulted. Or maybe natatakot po tayo to be persecuted. It's a normal feeling para sa atin. Pero wag tayo tumigil. Magpatuloy po tayo. Manalangin po tayo na, Lord, help us. Tulungan mo kami, Panginoon. Help us to overcome our fear. Help us, Lord. Give us the boldness, O Lord, to share the gospel. At makikita po natin dito na bibigyan po tayo ng Panginoon. Tutulungan po tayo ng Lord. Bibigyan po niya tayo ng boldness para magawa po natin yung mga bagay na pagawa po sa atin ng Panginoon. By the way, it is the will of God. Kalooban po nito ni Lord, kaya alam po natin, kasama po natin ang Panginoon. Dito nga po sa ating ginagawa na daily devotion, nag-ano po tayo, di po ba? Read, write, and share. So when we read is we read the Bible, and write, we make a journal and put it in our notebook, and then we share it to our friends and relatives. Alam niyo po, dito po sa pag-share, nung una ko pong itong ginawa, medyo may takot, may pangamba. Iniisip ko po kasi na paano kung hindi nila ito, paano kung i-bash nila ako? Paano kung i-reject nila ito? So, ang dami pumapasok, di ba? May strong opposition. Kasi yung enemy talaga, hindi po yan matutulog lamang dyan. At panonoorin lamang tayo sa ating gagawin. Hindi po, he will discourage us. He will put something in our mind. But, sabi ko, I know this is the will of God. So, I share. So, meron po akong mga sineshare ng aking pong daily devotion. Mga FB friends. Plus pa po yung nasa mga group. At kung dumating po yung time na tayo po ay ibas or tayo po ay, sabi nga doon, i-reject or tayo po insultuhin, okay lamang po yun. Bakit? Naranasan po yan ng mga disciples ng araw . So, bakit naman po natin hindi pwedeng maranasan? Di po ba? Kaya nga po, pwede po nating maranasan niya. Ang importante po rito is, we have to do it. Dapat, sabi nga doon ni Paul, he is daring. Di po ba? In sharing the gospel in spite of strong, sabi po doon, strong opposition from the enemy. So, ganun din po mga kapatid ang gawin po natin. We have only to pray. Kasi nga po, sabi nga po rito sa Matthew chapter 28, nandun nga po kasi yung kahalagahan ng pagpapahayag ng salita po ng Diyos. Sabi nga po sa Matthew 28 verse 19, go and
make disciples, di po ba? Sinabi rin po sa Mark chapter 16. Sabi po rito sa verse 15, go into all the world and preach the good news to all creation. Kaya, sabi nga po natin dito, wag po tayo tumigil. Mag-pray lamang po tayo. And kung ano man po yung nararanasan po natin mga pagsubok, kasi nga iba-iba eh. So, expect, makakaasa po tayo ng tulong sa Panginoon. Meron ka bang pangangailangan? Yan ba yung pagsubok mo? Expect the help that comes from God. Meron ka bang sakit karamdaman? Yan ba yung pagsubok mo? O meron ka bang sitwasyon sa iyong pamilya? Meron ka ba sitwasyon sa iyong trabaho? O anumang sitwasyon mo sa buhay na meron kang dinaranas sa mga trial, persecution, and problems, expect the help that comes from God. God will not leave us. God will not forsake us. God is always faithful to us. Yan po yung wag po natin kalilimutan. Na ang Diyos po ay tapat. Yung Diyos na tumawag po sa atin ay tapat. Sa kabila po ng ating pong mga, sabihin na po natin, minsan may mga pagkukulang tayo, di po ba? Minsan mayroon po tayong mga, sabihin na po natin, hindi po tayo minsan naging tapat. Pero ang Diyos, lagi pong tapat sa atin. Hindi po nagbabago ang Diyos. Yung kanya pong pag-ibig at pagmamahal, hindi po yan nagbabago sa atin. Kaya ano man yung karanasan po natin, ano man yung mga pagsubok na naranasan natin, let us just pray to God and ask God to help us. Just worship the Lord. Just entrust God sa ating mga sitwasyon sa buhay at makakaasa tayo na tayo po ay tutugunin ng Diyos sa ating po mga panalangin. And lastly, sabi po rito, God expect us to please Him. Sabi po rito sa 2:3, 1 Thessalonians chapter 2, verse 3, for the appeal we make does not spring from error or impure motives, nor are we trying to trick you. On the contrary, we speak as those approved by God to be entrusted with the gospel. We are not trying to please people, but God who tests our hearts. Alam niyo po dito, meron pong sinasabi po kasi ng mga tao, kay Apostol Pablo, na kaya mo lang namang ginagawa ito because you have a wrong or impure motives. Ano po ang sabi po ni Apostol Pablo sa kanila? Ginagawa po niya yung mga bagay na ito. Ang motibo po niya malinis. Ang motibo po niya ay sincere. Ginagawa niya yung mga bagay nito, nagpapahig siya ng Word of God dahil ito ay pagsunod sa kalooban ng Diyos. Hindi niya ginagawa yung mga bagay na ito because of wrong motives. Hindi po dahil po sa money, hindi po dahil po sa fame, hindi po dahil po sa popularity, hindi po yun ang motibo po ng Apostol Pablo. Ang motibo po niya, ang sabi po niya rito is pure and sincere. At ang motibo po niya rito is sumunod sa Panginoon dahil yun po yung pinagagawa po sa kanya ng Panginoon. Why, mga kapatid? Because Apostle Paul want to please God. Alam niyo po, kalooban po ng Diyos, di ba, na ma-please po natin siya. Kaya kung ano po yung pinagagawa po sa atin po ng Panginoon, just obey it and it will please God. Kalooban din ng Panginoon na tayo magtagumpay sa mga persecution natin sa buhay. Ayaw ng Panginoon na tayo ay matatalo ng mga trials. Ayaw ng Panginoon na tayo ay matatalo ng mga persecution problems. Kaya nga laging naandyan yung tulong ng Diyos sa atin. Kasi kung tayo po ay magiging mapagtagumpay, it pleases God. Ang gusto po niya sa atin, tayo po ay maging mapagtagumpay. Di ba sabi nga po sa Jeremiah chapter 29 verse 11, naging devotion po natin kahapon, for I know my plans for you, not to harm you, but to prosper you,
to give you hope and a future. Yan po yung sinasabi ng Diyos sa bansang Israel during that time. At alam po natin, ang salita po ng Diyos is timeless. Yan din po yung sinasabi ng Diyos sa atin ngayon. Gusto po ng Diyos tayo po ay mag-prosper. Gusto po ng Diyos tayo po ay maging matagumpay. Ayaw po ng Diyos na tayo po ay maging talunan. It pleases God, our Lord and Savior. Kaya nga po sa ating pong sabi nga po rito, Peter and other apostles replied, we must obey God rather than human being. Ibig sabihin po, ang gusto po ni Peter at ni John is to please God rather than man. And lastly, sa ating pong summary, how to stand firm in our faith in the midst of trial and persecution. Number 1, basahin nga po natin, 1, 2, 3, expect trials and persecution. So, wag na po tayo magtaka, no? Pagka may dumadating na trials and persecution, expect it. Merong purpose ang Panginoon. Pero hindi po doon natapos yun. Number 2, expect the help of God. So, lagi pong naandyan ang tulong ng Diyos. Makakaasa tayo. Sabi nga, hindi tayo bibigyan ni Lord ng pagsubok na hindi natin kaya. Because pagka dumating ang pagsubok, ang Diyos ay tapat at bibigyan tayo ng kalakasan mapagtagumpayan ito. Hallelujah. Pwede ba palakpakan natin ang Panginoon? Praise God. Number 3, basahin po natin, God expect us to please Him. So, ang inaasahan ni Lord sa atin, tayo magiging matagumpay sa ating mga buhay Kristiyano. Inaasahan ni Lord na tayo bilang mga disciples, we will flourish because it pleases God, our Lord and our Savior. So, ang challenge sa atin, pagka meron tayong mga dinadaanan, mga pagsubok, let us just pray. Let us just worship the Lord. Let us just commit to the Lord. Let us just entrust God sa lahat ng mga nararanasan natin sa buhay. Na Lord, let your will be done. Yun po yung sabihin po natin, hindi po yung, Lord, bakit ko ba nararanasan ito? Di ba? So tayo po lahat ay tumayo, tayo po ay mananalangin. Hallelujah. Hallelujah, Lord. We praise you, we worship you, we glorify, we magnify your name, Lord. You deserve the highest praise from us, O God. You deserve it, Panginoon, because you are God. You are God, Lord. You are God. Napakarami pong salamat, Panginoon. Tunay nga po, Lord, na anuman po ang nararanasan, Lord, ng iyo pong mga anak, Panginoon. Even, Lord, ang mga nanonood po sa online streaming na ito. Ano man po, Lord, yung mga karanasan ng bawat isa, Panginoon. Mahirap man po ito, Panginoon. Parang sa amin, Lord, ay imposible, Panginoon, na magkaroon ng lunas, O God. Parang sa amin, Lord, ay imposible na magkaroon ng kalutasan ng mga sitwasyong ito, Panginoon. Parang sa amin, napakabigat nito, Panginoon. Pero alam po namin, Panginoon, totoo po yun, sa amin mahirap. Pero Lord, meron po kaming Diyos, Panginoon. Diyos na makapangyarihan, Lord, sa lahat. Diyos na tapat, nagmamahal, hindi po nagbabago. Diyos na may likha ng langit at ng lupa, Panginoon. Kaya nga po, Lord, sa mga oras na ito, Lord, inilalapit po namin, Panginoon, ang sitwasyon po ng bawat isa. Kayo, Lord, na nakakabatid, Lord, ng puso ng bawat isa. Kayo po, Lord, na nakakabatid, Lord, ng mga dinadaanan po nila, O God, at sa mga oras po nito, Lord, kami po ay nagsusumamo po, Lord, sa inyo, Panginoon. Na, Lord, bibigyan mo po, Lord, ng katagumpayan ang bawat isa, Lord, sa mga pagsubok na ito, Panginoon. Na makakaasa po kami, Lord, ng tulong, Lord, na nagmumula at nang gagaling po sa inyo, Panginoon. Kaya nga po, Lord, sa mga oras po nito, we just entrust to you everything, Panginoon.
We just entrust to you everything, O God. At ganun din nga po, Panginoon, bilang mga lingkod mo, bilang mga anak mo, bilang mga disciples, we have also an obligation, Panginoon, to reach out for more people, O God. And as we do it, Panginoon, there will be a strong opposition from the enemy. At ganun din nga po, Panginoon, makakaasa rin nga po kami ng tulong nga po sa inyo. Give us, Lord, the boldness, Panginoon, to overcome fear, to overcome, Lord, the arrows of the enemy, Panginoon. Gamitin mo po kami, Panginoon. Use us mightily, Panginoon. Help us, O God. Salamat po, Panginoon. We bring back you all the glory, all the honor, and all the praises, O Lord. Marami pong salamat, O God. Ito po ang aming pong dalangin. In Jesus' name, ang lahat po ay magsabi po ng Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Amen. Praise God.